Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado na ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang natin ang kapisahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. Sa Biblia, siya po ang pinakauna na mababasa natin sa Bagong Tipan. Yung 4 na ebanghelyo, Mateo, Lucas, Marcos at Juan. At si Mateo, sa ating pong narinig na ebanghelyo ngayon, kanyang isinalaysay ang pagkakatawag sa kanya ni Jesus. At bago po yan, atin po munang balikan ang mga mensahe na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito. Noong Lunes, sa kwento ng isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus upang hilingin na pagalingin ang isa sa kanyang mga alipin na may sakit. At sa kanya pong kapakumbabaan, pwede niya sanang ipadampot, pwede niyang pwersahan na kunin si Jesus, pero siya po ay nakiusap at pinapunta sa yung kanyang mga tauhan o mga kakilala na lumapit kay Jesus, idulog ang kanya pong kahilingan at sinabi niya na, "Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin." Yung pananampalataya na bagaman mayroon silang magkaibang kultura, pero para at alang-alang sa kanyang alipin na mapagaling, siya po ay nakiusap at lumapit kay Jesus. At nung Martes naman, ang kwento ng isang balo na namatayan pa ng isang anak na tumatangis at labis siyang nahabag dito sa babaeng balo na ito, at muli niyang binuhay yung lalaking namatay, yung anak, at sinabi niya din sa babae na, "Huwag kang tumangis." Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Jesus, "Saan ko ba ihahambing ang mga tao ngayon?" Na maraming talagang, sa henerasyon natin, marami ang kulang na sa pagkakaroon ng pusong mahabagin, yung compassionate heart, yung makita mo at maunawaan mo ang sitwasyon o kalagayan ng isang tao. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Jesus ay, "Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas." Ito yung kwento na kung saan inimbitahan si Jesus ng isang Pariseo doon sa kanyang bahay, pero hindi naman ito ipinamalas yung hospitality na nararapat. Pero ang nagpamalas ang isang babaeng makasalanan
na hinugasan ng paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga luha, pinunasan ng kanyang buhok at nilagyan ng pabango. Ito yung babae na itinuturing na makasalanan, pero dahil po sa pagkahabag ni Jesus sa kanya, siya po ay labis na napatawad sa kanyang labis-labis din na pagmamahal. Noong Biyernes kahapon, pinakilala sa atin ng mga kababaihan na tumutulong sa misyon na ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At ang paliwanag, ang ari-arian nila, ang mga itinustos sila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At ngayon, sabi ni Jesus, humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Kaya ngayon sabi ko kanina po, yung pusong mahabagin. Ito yung nagtutulak din kay Jesus sa talagang kahit na mayroong mga restrictions, yung mga pagitan ng mga Hudyo at Romano, pero dahil sa kanyang pagkakaroon ng pusong mahabagin, dahil tunay naman, kapag pagdating sa puso, pagdating sa usaping pag-ibig, wala itong, minsan po, kailangan lang talaga natin i-gamitin sa tamang konteksto, na kapag sinasabing love has no gender, love has no color, love has no sex, o ano pa mga definition, which is sa tamang konteksto, tama naman, kapag puso ang ating pinairan, yung magkaroon ng pusong mahabagin, tutulong at tutulong tayo. At makakapagpatawad tayo kahit anong lahi pa ang nagkakaroon ng pagkukulang o pagkakasala sa atin o sa ating lipunan. Kaya maganda po, kung sa katauhan ni Mateo na isang maniningil ng buwis, nagtatrabaho sa gobyerno, maganda rin siguro mapaalalahanan natin yung mga mambabatas natin, yung mga nasa pamahalaan, na magkaroon ng pusong katulad ng kay Kristo, na makikita at titingnan, uunawain ang kalagayan ng maraming tao o maraming Pilipino na patuloy na nagagamit, kung kaya't sila naman ay patuloy na hindi umaahon sa kanilang buhay. Kung magkakaroon lang sana tayo, kung maunawaan natin sinasabing habag, pagiging mahabagin, ang gusto niya. Hindi lang basta magdarasal tayo, i-memorize natin ang lahat ng batas, ang lahat ng kautusan. Kung hindi tayo magkakaroon ng pusong maibigin at mahabagin, hindi tayo magkakaroon ng pakialam o concern sa pangangailangan ng bawat isa. Dito na nga lang, kung magkakaroon lang ng pusong mahabagin, wala tayong maririnig na kaguluhan dyan sa kalye. Pero nasaan nga ang puso ng mga naglilingkod sa simbahan at lalong-lalo na sa gobyerno? Ngayon, ang naririnig natin, puro away, puro debate tungkol sa budget. May budget, pinag-aawayan. Walang budget, nagnanakawan. Dahil nagkukulang tayo sa ating pagiging mahabagin. At hindi natin ito lubusang naunawaan na para bang puro pera lang ang magpapasaya, puro pera lang ang magpapaikot ng ating buhay. Ito yung paanyaya sa atin ni Jesus at nawa sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad ay talaga mapagnilayan natin ang kahalagahan ng pagiging mahabagin. Amen?